At dahil usapang impeachment ang pinag-uusapan natin, ang sabi nga, tapos na yung season 1? Tapos na tayo sa season 1 dahil natapos na natin ang Article 4 o yung grave threats. Diba? Dahil natapos yung Article 4. At, syempre, may 3 pang nakapila na articles of impeachment. Pero, syempre, kakausapin po natin Naku, ang masipag. Napakasipag, napakagaling magpaliwanag, napakaganda ng mga kasuotan. Oo. Yung tipong pag nagtanong ka, no, parang, okay, gets ng publiko kung ano yung sinasabi. Very credible. Mahusay, kaya masarap ini-interview. Kausapin po natin ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, si Attorney Reginald Reggie Tonggol. Attorney, magandang umaga po. Victoria at Robert sa Tandem ng Bayan. Hi, sir! Magandang umaga sa inyo, Victoria at Robert, at sa inyong mga tagapakinig at manonood. Alam mo, Ayan. bihira akong makita tong si Never Attorney ko pa nga Reggie. nakikita yan, si Attorney. Pero kahit na interview lang kahapon. Kahit na linggo-linggo, inaabala. Partner, go ahead. Attorney, ayan, yung sinasabi nga po natin na natapos na tayo sa Season 1, dun sa Article 4. Dun po muna tayo sa general overview po ng impeachment court. Kumusta yung 9 days na trial, kaugnay nga po nitong Article 4 o grave threats? The impeachment court has been very happy with its performance. Siyempre, yung presiding officer natin has ruled on several motions that was requested by the House Prosecution Panel, and of course, yung depensa rin has ruled on the objections, no? Tapos na-issue rin natin yung mga subpoena at yung mga unang artikulo na pinresinta ay nairaos ng maayos, naintindihan natin at nakikita natin yung mga ebidensya at nakita rin natin yung mga opposition doon ng depensa sa mga ebidensya at nakita rin natin yung active at actually very active participation ng ating mga senator judges. Kaya napakaganda ng performance so far, no? 100% of all the targets for the last 3 weeks that we are having this impeachment trial ang na-commit ng ating impeachment court. Wow, 100%. Kung ano, kasi mas maaga pa natapos Pero 9 buti days. na lang. May 2 days pa silang na-save. Oo. Pero buti na lang, sir, nag-withdraw ng ilang witnesses. Otherwise, mahaba pa tong Mas tong mahaba Article 4. pa. Oo. Katulad nung mga nakita ninyo, no, it's really a team effort, no, between the parties and the court and the senator judges as well. So hindi naman natin magagawa ang lahat ng yan kahit na kagustuhan ng ating presiding officer na i-manage lahat, no. Hindi naman mangyayari yan kung wala rin namang proactive na participation at cooperation from all the parties. Sabi nga ni attorney, lahat, di ba, nag-participate. Imagine mo na lang kung wala si attorney Anika na ting! Ready, want to sawa yung mga senator na judge na Oo, nagsasalita. napakalaki na role Sikat yan. ngayon si Attorney Anika. Opo, lahat po gusto makita si Kumusta attorney po si Anika. Attorney Anika, sir? Kumusta? Nakausap niyo ba Kahit siya? ako rin po, hindi ko pa po siya na-meet. Attorney Reggie, isa pa po, kahapon, bago matapos ang trial, nagpaalala po ang presiding officer kaugnay na baka daw gusto mag-nominate ng panibagong spokesperson ng prosecution at ng defense. Ang tanong po, may napansin o may nakakapansin na po ba sa mga senator judge natin o ang impeachment court mismo na medyo nagsasubjudice na itong dalawang spokesperson na ito samantalang bahagi sila ng panel ng prosecution at ng defense? Wala naman, no. Nakita lang yan na yung possible na conflict of interest at saka conflict of duties. It was explicitly framed as a soft suggestion nga, no. Opo. Kasi Rule 18 of the Senate Rules on Procedure strictly enforces the sub judice rule at nakita niya na parang this rule applies to the parties, the senator judges, and the councils, and even the private counsels. Kaya parang naisip niya na parang baka siguro kailangan sabihan to, paalalahanan na kung active sila magsa-spokesperson, baka along the way as a precautionary measure, wag na nilang ma-violate yung Rule 18. So it was just a friendly reminder from the court. So, dahil friendly reminder, soft suggestion lang siya, sir, pwedeng hindi sundin. Tama ka rin dyan, Victoria. It's the risk that they would have to take. Pero at least the court has already done its duty in reminding the parties na
kung makarating tayo sa puntong yon na may violation, wala na silang masisisi kundi yung sarili nila. Opo, Oo. ano po ba ang punishment? Ano ang pwedeng i-impose ng court doon sa mga sinasabi niyo nga po, magsasubjudice? Yung siyempre maraming mga arsenal naman na pwedeng gamitin yung korte. Unang-una diyan yung nakita ninyo, no, reprimand or admonition. Pangalawa, siguro pag mga malala talaga yan o mga second offense, mga siguro baka pagbayarin ng fine or talagang ipa-cite in contempt. At yung pag sinabi mong cite in contempt, yun yung baka pwede na rin yan na ipa-detain. So isa yun sa mga powers of the court na inherent sa kanya ever since. Pakipaliwanag nyo nga lang po kahit briefly, attorney, ano ba ibig sabihin ng subjudice at bakit bawal Ayan, yan? ayan. Baka kasi bagong term yan para sa ating mga kapamilya, kaserbisyo. Oo, alam naman natin na parang as a lawyer, 'di ba? Alam mo yung mga inner workings at saka mga merits of the case. At as a spokesperson, ikaw medyo you will be engaging in some media or PR spin. At baka in doing so, in trying to answer the questions from the media, being very generous about your answers, you might touch upon already on the merits of the case. Ano ba yung mga merits of the case? Yan yung mga probative value of the evidence that has been presented. Yung probative value, kung ibig sabihin yan, itong affidavit na to, itong witness na to, anong pinatunayan yan? At gaano kabigat yung pagpapatunay niya doon sa artikulo o sa charges na nakasampa o tinitake consideration ng korte. So, yon talagang merito yon. Pangalawa, assessment. Ina-assess mo ba kung paano nag-perform yung isang witness at syempre kasama dun sa assessment mo ng witness na yon, ano dun sa mga punto ng witness yung malakas at mahina. So it's going also on the merits of the case. So syempre yung mga ganong mga bagay-bagay, 'di ba? Parang minsan makakalimutan mo as a spokesperson na you're already walking that thin line already. At kahapon din, attorney, matanong lang din namin, lumutang na may letter umano ang Office of the Vice President, tama po ba, sa Senado, asking na sagutin nila o ng Senado yung catering ng defense team. You mentioned yesterday na wala pa po kayong info, tama po ba? Meron na po ba kayong update regarding this letter? Ano ba yung gusto ng OVP at ano yung tugon ng Senate? Actually, I haven't asked the Secretary Bantug about that letter, no? So hindi ko pa rin sa'yo ma-confirm or deny yung existence at authenticity ng letter na yan kasi wala pa akong personal knowledge. Although I read the contents of the letter, but I do not know if that letter is actually authentic. Kaya gusto ko munang i-confirm kay Secretary Bantug if we actually got that letter, kung meron ba talagang ganon na pina-receive. Pero syempre, siguro magandang tanungin din natin dyan kung totoo yan, no? Yung kabilang panig na kung yung alleged na nagpadala nun, yung which is the Office of the Respondent. Opo. Pero kung totoo man, attorney, na merong ganong letter, in the event lang, may problema ba kung ipasagot ng isang kampo yung pagkain nila sa Senate? Is that a normal thing to do dito sa mga nakaraang impeachment trials na rin? Actually, hindi ko rin ma-determine pa yan, no? Kung ano yon. Kasi nga, as I told you yesterday, Victoria, hindi ko alam yung mga ganyang mga arrangements with the Senate Secretariat kasi nga it delves into the Senate's power as a legislative body, not as an impeachment court. Syempre, yung mga tao na kailangan sumagot dyan sa alleged na liham na yan, ay functioning not as officers of the court but as ordinary in their ordinary functions as officials of the Senate as a legislative body. Kaya kailangan ko muna tingnan at tanungin at humingi ng clearance ano ba yung talagang kwento dyan kasi hindi ko talaga alam yung kwento about any money or budget that is being spent for the impeachment trial. Kasi kung tsaka Attorney Reggie, kung totoo man or what, 'di ba, ang point ng iba, yung pondo ng Senate, syempre dapat ginagamit para sa mga function niya. Kung magagamit ito for the Vice President,
sa mga tao ng Vice Or sa President prosecution. or ng prosecution, kung hihingi din ng pakape, kung hihingi din ng pa-catering ang prosecution, parang yung Procurement Act natin, nagkakaroon tayo ng problema doon kasi hindi doon inilalaan yung pera na yung mga yun. 'Di ba? Yun yung isa sa mga point na nire-raise ng iba diyan. Pero yung iba naman sinasabi na di mag-share na. Mag-share na rin sila. Pero Naintindihan ganun naman ba natin, no? Naintindihan naman natin yung kung ano yung implication ng letter at saka kung how it might cast aspersions, no? At saka doubts, no? At saka syempre, pera ng bayan yan, kailangan natin malaman how it's being spent. Naintindihan naman natin yung concern ng ating publiko. Kaya nga, hingi muna ako ng information about that letter siguro within the day at saka kung ano yung sagot dyan sa mga katanungan ninyo. Opo, sa pagpasok ng season 2 Yes. ng impeachment trial, Attorney Reggie, ready naman ang mga senator judges natin. Yung pagdating ng Wednesday, July 29, walang pagbabago, 10 a.m. pa rin, tas tuloy-tuloy na 10 a.m. talaga everyday yon. Oo, yun yung ating haharapin ng medyo maaga-aga yung ating proceedings. Handa naman yung mga senator judges. Of course, ever since naman kahit nung kanilang mga pag-function as legislative body, no, handa naman sila ng mga morning, yung mga committee hearings, yung mga kaganapan ng pagpapasa ng mga batas at pag-hear ng mga batas nila. So, hindi na rin naman foreign sa kanila na maaga sila gumising. At tayo rin naman, no, parang Opo. baka mas maging efficient pa tayo pag umaga dahil nga Fresh. gising na gising ang ating mga dugo. Talaga ba? Parang ano? Sabi ni Attorney Reggie, tatapatan natin yun ng kape. Oo nga, pwede. Pero Si attorney, Victoria kasi medyo nagsisiesta na sa hapon. uy, kausap kita paghapon, attorney. Kakwentuhan si Attorney Oo, Reggie lagi sa ko kinukulit hapon. yan. Pero attorney, paano yung mga committee hearing? So, may session tayo ng 4 p.m. onwards, pero pwedeng may kasabay na hearing din yon. Tama po ba? Pag Monday, Tuesday, Wednesday? Yung Monday, Tuesday, Wednesday, oo, no. Yung hapon, magkatapos ng impeachment trial, pupunta naman sila sa plenary session, tutuhugin na nila yon. Pagkatapos nun, yung mga committee hearings might happen on Thursdays and Fridays at saka yung gabi after the plenary. Kung maaga silang matapos sa plenary hearing, pwede silang mag-schedule ng mga committee hearings after. Or kung ano rin, baka meron ding mga sabay naman, basta may quorum sila during the plenary. Paano natin hahatiin ang sarili? Hindi. Tsaka siguro option ba, Attorney Reggie, na halimbawa wala namang magiging laman pa or importanteng pagbobotohan sa plenary, posibleng wag na muna silang mag-plenary session? Yung plenary session kasi talagang nakaschedule yun. Lagi silang may agenda. Kailangan. Yun yung isa sa mga pinaka-importante talaga eh. Kasi lahat ng mga nire-receive nila na mga first reading or second reading ng mga final na mga batas, mga batas na umakyat galing sa Kongreso, sa mababang kapulungan, doon nila first reading, second reading at third reading sa plenary eh. Hindi pa kasama dyan yung mga privilege hour nila, yung mga manifestations nila at questions nila, at saka yung pagta-take up ng any other matter katulad ng pagre-refer ng mga investigation sa Blue Ribbon, yung mga ganon. Tama. Talagang plenary talaga yung kailangan gawin talaga nila. Opo. At panghuli na lang po, attorney, season 2, mas madugo po ang inaasahan natin, tama? Kasi confidential funds na po ang pag-uusapan. Tama, pinainit lang natin yung engine nung last article, no? Kasi maikli-ikli lang yung article na yun. Pero with Article 2, I think base sa pre-trial order, if I'm not mistaken, this will take up mga 30 days. Medyo mahaba-haba no, for the House Prosecution Panel to present their case. Attorney, kung sinabi ninyo pala, sabi ni Beck last na, pero ito habol ko lang. Kung 10 to 3 yung kanilang trial, paano yung lunch break nila? Magla-lunch pa ba sila? Yun yung sinabi ni Senator, ni Presiding Officer Escudero, na we will break for lunch ng 1 hour.
So malamang yung 12 imbis na to may 1. 15 minutes na break Opo. na ginagawa natin, 1 hour na yon. Kasi kahit okay. makita mo yung 15-minute break, parang Ang ang bilis. bilis ng oras. Eh. Totoo. Parang hindi... Minsan sumusobra talaga yung 15-minute na break eh. Kulang na kulang. Oh, tsaka kung lakain ka ng lunch in 15 minutes, baka mabulunan ka, baka hindi malusaw yung food mo. So may Okay. break ng 1 1 hour hour, break pero hindi pa sinabi, attorney, kung 12 ba yan, 12 to 1, 1 to 2, wala pang ganun. Tama ka dyan, hindi pa Ay, sinasabi yun ang sa abangan atin kung natin. anong oras niya. Attorney Reggie, maraming salamat Thank po you, sa inyong attorney. oras. See you next week. Maraming salamat, Victoria. Para at Robert. nagpapaschedule ka na kay Attorney Reggie next week. Attorney Reginald Reggie May Tongol. nauuna lagi sa kanya eh. Kaya nga eh. Thank you, sir. Ang tagapagsalita po ng Senate Impeachment Court. Magandang umaga at marami pong salamat. At bago tayo magbabay, batiin ko lang ng happy birthday si Lawrence Gadon from June, Basquiñas at kay Kuyang Dean Villoso. Magandang umaga po, Sir George Calvelo. Magandang umaga. Good morning. At syempre, good morning